Hayaan natin banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you. Sing it one more time. Let's sing with all our heart. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. Sing it one more time to the Lord. Everyone, chorus. I'm reaching for your heart. Habang po nakataas ang ating mga kamay. Hallelujah! Let us invite the Holy Spirit tonight. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Yes, we worship you. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of the Lord. His name is worthy to be praised. Hallelujah, Panginoon. As the song said that we sang, Lord, we worship you in spirit and truth. Aming ka pong sinasamba sa espiritu at katotohanan, sa salita at sa kilos ng Espiritu Santo. The Bible said, God is spirit, and we must worship Him in spirit and truth. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iglesyang ito, Lord, under the leadership of the Holy Spirit through Pastor Ryan, Lord. Salamat sa ministeryo na inatang mo po sa Kanya, sa Kanyang pamilya, and down to the Board of Trustees and Deacons, mga elders, Lord, at sa mga mananampalataya. Salamat, Panginoon. Ito ay gabi ng pasasalamat, gabi ng pagpupuri namin sa iyong kadakilaan, sa iyong gabay, sa iyong bibiyaya, sa pagsubok sa lahat ng bagay sa lumipas na 1 taon. At ilang oras na lang, Panginoon, magtatapos na ang taong 2025. At may panibagong taon, panibagong yugto ng aming buhay sa mundong ito. Salamat, Panginoong Hesus, sa mga puso na laging tapat, na handang sambahin at dakilain ang iyong pangalan.
Di nila alintana ang pagod hirap. Kagaya ng aming kapatid, Lord, sa kabila ng kanyang karamdaman, Lord. Ang kanyang desire sa kanyang puso, Lord, pasalamatan ka, purihin ka, Panginoon. Hallelujah, may you continue to bless his heart, Lord. May you touch his body, Lord Jesus. Katagpoy mo, Panginoon, ang kanyang panalangin, ang desire ng kanyang puso, Lord, paglingkuran ka ng buong buo. Hallelujah. Pagpalain mo po, Panginoon. Gawin ito ang bawat isa, ang bawat participation ng salita mo at ang activities, Lord, hanggang sa lubungin namin ang bagong taon. At narito kami, Panginoon, kami ay mag-aaral. Dali mo nawa ako sa inyong likuran at makita ang kapangyarihan ng iyong salita. Ipakita mo, Panginoon, na buhay ka sa aming kalagitnaan. Maghayag ka in a simple way. Mangusap ka, Lord, directly in our hearts. Bless us once again. Bless each one of us. Bless the reading also in your word, Lord. Alay po namin lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen. Palakpakan natin sa Panginoon. Ako po muna tayo. May you all be seated for a while. Amen. Hello. Ang ganda ng boses ko rito. Isa pong kagalakan po. Ilang oras na lang. New Year na. Unang-una, salamat po sa ating Panginoon. And of course, sa ating pastor, si Pastor Ryan, for allowing us na makapiling nyo sa inyong year-end fellowship at isa pong kagalak po sa aming pamilya. At narito po yung aking asawa at mga anak. Pakitayo nga po muna with my wife and my children. Amen. Nasaan yung dalawa? Sa likod. So, salamat at konti lang yung anak ko, 5 lang po. Isang babae, 4 na lalaki. Pero may mas marami pa yata. Sino ba pinakakapatiran na may anak ng may 10? Si brother nila, 9 po yata, no? Nabanggit kanina, nag-usap kami. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Supposedly na Sunday sana na nag-usap kami ni Pastor Ryan na makakadaan dito. Pero talagang hindi kinaya ng katawan at ng oras. Kasi mula kami ng Tugigaraw, dumating kami ng 24 sa Tarlac. 10, 24, 25, 26, 3 days camp meeting. Then pag 27, diretso kaming Dao. At naroon yung sasakyan na inarkila namin. At diretso talaga. Kala ko makakaya yung oras. At salamat sa Lord. Ayun, nasabugan kami ng gulong. Salamat pa rin sa Panginoon. Amen? At bagamat, siyempre, malungkot, medyo pagod, at pangamba, pero ang kagandahan po noon, iningatan po kami, hindi kami nasabugan sa Skyway, NLEX, at SLEX, kundi after ng turbina, at least malapit lang yung mga vulcanizing. So, salamat sa Panginoon na talaga inalaw niya na kami ay makarating ng Bicol. Bagamat yung nakita ko yung sakyan, nagpaparent daw yung may-ari, pero nung unang tingin ko palang sakyan, unang-una, marumi, walang car wash. Pangalawa, yung gulong sa likod at spare, pudpud as in kalbong-kalbo na. In my heart, talagang sa akin ayokong tumuloy. In my heart, masasabugan kami ng gulong. Kaya lang because of the desire of my family na gustong pumunta ng Bicol, we go. Sabi ko lang, Lord, sumabo man sana malapit lang vulcanizing. Thank God, sumabog yung gulong
At malapit nga sa vulcanizing. At least, hindi nato kami, walang masyadong hassle, kundi, pero ang hassle lang yung nagpalit. Pero, salamat sa Panginoon hanggang sa dumiretso kami ng Sursugon. At speaker din sana ako doon ng gabi ng Sunday 28. Kaya lang hindi rin talagang kinaya. So, kina 29 na ng umaga. At purihin ng Panginoon kasi po, kaya nagkasama-sama kaming pamilya dahil at least sabi ko kay Ate Beth yung panganay kong babae, diretso tayo doon kay Pastor Ryan, magpasalamat ka naman. Dahil sa true Pastor Ryan, siyempre nagkaroon ng trabaho yung anak ko. Palakpakan natin ating Panginoon. At salamat for almost 2 years, 2.5. At salamat, at ngayon, wala na siyang trabaho. Salamat pa rin sa Panginoon. Nag-resign siya. At least, sa resign niya, siyempre, may pressure yan kasi alam naman, lalo sa call center, may mga products. So, pressure sa almost 2 years. Kaya sabi puntahan Bicol, medyo makapag-unwind konti, gawain, puntahan yung mga kasamahan namin. Before, hanggang ngayon. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya narito po kami. Salamat, of course, sa wife ni Pastor Ryan, Esther Matet. Thank you so much po. Kay Esterina, of course po. Kagaya na nabanggit ko before, sila husband ni Brother ni Sister Rina, si Brother Ding. Talagang magkakilala po talaga kami niyan. Binata pa lang po ako at that time. Kaya maging kay Pastor Ryan, before pa lang, nag-aaral pa lang siya, nandun sa kabila, nung naroon po sila sa Terina. Hanggang sa pagkikita namin, at least kahit paano, ayun, nasa ministry na siya. At salamat sa Lord, alam niyo po, lubos kayong pinagpala ng Diyos. The Lord really, really bless you all. Tingnan lang po natin yung church na ito, napakaganda. Napakaganda ng sound, napakaganda ng music, napakahusay ng mga musician. Palakpakan natin si Lord. Mahusay kayo Kakanta kami Kailangan masabayan nyo kami. Kakanta namin mo kayo mamaya. Sa activities po yun. And of course, salamat po of course sa mag-asawang sila Brother Richard and Sister Rosaline for allowing them na makapag-stay kami sa napakalamig na kwarto. God bless your hearts. May the Lord continue to bless you all, your family. And of course, sa ating po lahat, sa mga manggagawa muli, sa inyo po lahat, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sana itong taon na itong nalalabi, huwag natin ang mag-focus na tayo sa darating. Kaya nasabi ni Paul, forgetting the past. Kalimutan natin yung mga nakaraan. Alam natin marami tayong mga pagkukulang, marami tayong mga mistakes, marami tayong mga loopholes. At sometimes na-commit tayo ng mga bagay-bagay na hindi naka-incline. Sometimes sa kalooban ng Panginoon. Pero salamat sa Lord, at least natapos na naman natin yung isang taon to 2025. Kaya sa darating na to, lubos kami na nagpapasalamat, naging bahagi kami sa inyong year-end fellowship. Purihin ang ating Panginoon. Okay? Lord willing, bukas na rin po ang biyahe po namin. Talaga medyo mahaba-haba ang biyahe. Panalangin na po tayo sa bawat isa. Okay? Actually, sa program nyo, meron lang akong 45 minutes. Nakailang minuto na ba ako noon? Kalimbangin ako enough. Amen. So, habang ako'y naroon sa likod, may mga messages ako na sabi ko, Lord, kung ano yung pwedeng mailid ng Panginoon na makapag-edify sa atin. So, alam naman natin, na-enjoy naman natin ang mensahe ng panahon ito. At ang ating pastor,
mga manggagawa, every time kayo, especially mga kalalakihan, so use naman na kayo sa mga messages ng propeta. Kaya, simple lang ang idadrive ko po, sana makapagbigay sa atin ng encouragement na ito ang mabaon natin sa darating na taon 2026. Okay? Ang paglilingkod po, ito po ay hindi patagalan. Okay? Sabi ng propeta, faith is a long-range vision. Ang pananampalataya, ito yung merong mahabang pananaw, vision, na yun po, alam niyo ba yung sa sniper, ginagamit ng sniper, talagang kitang-kita yung pinaka-kaduluduluhan. Sa ating mortal na eyes, mga mata natin, hindi natin, very limited, napakalapit lang. Pero yung vision, ibig sabihin, faith is a long-range vision. Dapat yung ating pong paglilingkod sa Panginoon ay hindi lang bukas, next year, 2 years, 5 years, kundi ito habang tumatagal tayo, dapat lagi tayong mainit sa Panginoon. Dapat full of enthusiasm, full of joy. Kahit anong mangyari, kahit anong dumating na mga discouragement, mga trials, lahat ng bagay, kabataan, katandaan, sa pamilya. Alam po natin, iba-iba po ang ating mga struggles in our lives. Right? Pero, salamat sa Lord kasi itong mensahe na ipinagkaloob niya sa atin, dapat natin itong i-enjoy. Sabi ng propeta yan, the message of the hour that we are now enjoying. Walang makapagbibigay sa atin ng enjoyment. Only the Lord. At ang Panginoon ay nagbigay siya ng mensahe na para ito ang ating maging inspirasyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. But before that, let you allow me to read. Kung ma-hit po sa basahin ko lang po para makita po natin lahat. From the message of Revelation book to book ng prophet. Chapter 4, part 1. Sabi po rito, now I want to say this before I start. Now I want to say this before I start. I wish to each one of you all the most successful and blissful and healthy New Year. Okay. Amen. Thank you so much. Okay, sabi doon, now I want you to say this before I start. I wish to each one of you all. Sabi ni Burbanam, ito nasa panahon siya ng year-end, ng fellowship din. Kaya sabi doon, the most successful and blissful and healthy new year that I can wish to you. Amen. Ang propeta, nag-wish siya, gusto niya mangyari sa bawat isa, kabataan, mga brothers, mga katandaan, lahat tayo, ang gusto ng propeta ng Diyos, the most successful and blissful and healthy new year that I can wish to you. God be with you. Ano yung pinakasunod doon, yung wish na yun, na sana ang Diyos ay sumaatin. Sana yung ating ilalakad sa ating buhay na to, dapat lagi natin kasama ang Diyos. Hindi lang tuwing prayer meeting and Sunday. Dapat kasama natin ang Diyos kahit nasaan tayo. Nasa eskwelahan, nasa trabaho, every minute, every day, bawat oras, bawat minuto, dapat nakikita ang kapangyarihan, ang buhay ng ating Panginoon. May you grow both physically and spiritually and financially and materially. Kaya, salamat sa Lord. Yung wish ng prophet natupad sa inyo. Pulakpakan natin ang Panginoon. Amen? Yung apat na yon,
May you grow both physically, spiritually, financially, and materially. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Parang kayo lang yata nakakatch nun ah. Pinagpala kayo ng lubos, mga kapatid. Hallelujah. Bay, nakita ng Panginoon yung mga puso nyo. Nakita ng Diyos yung pagiging tapat nyo sa Panginoon. That's the very important, mga kapatid. Okay? Kaya, everything that God can bring upon you, I pray that He will do it. Hallelujah. Kaya, salamat sa Panginoon bilang pasimula nating introduction yon na isang wish ng ating propeta na sana ito yung maging ating prayer din ng ating propeta. Kaya tonight, alam ko maganda yung activities ngayon after ng preaching kasi may mga gifts at pinagsulat ako ng isang sister ng pangalan. Parang nadarama ko, ako ang mabubunot Lord, madadala kita sa Tugigaraw. Amen. Kahit ano naman. Let this perfect will be done. Kung sino mabunot, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Okay, so, saan ba yun? Orasan yun? Ano oras ba ako tumayo? Ano oras ako tumayo? 45, 10, 12 minutes. Amen. Very ano kasi ako very, tawag nun? Time conscious ako. Kaya, minsan malakas boss ko, di ba? At gusto ko lang makita yung ngiti nyo. Pero pag nakakangiti ngayon, dumadagdag yung oras yon. Pero huwag nyo naman ako sisimangutan. Kasi baka bubilis naman yung oras ko. Huminto na ako. Di ba? Pero huwag kayo titingin sa sarili, ha? Ako lang. Ha? Amen. So, okay. Tonight, I just want to speak. Simple lang naman po ito. Na alam ko, ito ay makapagbibigay sa atin ng kalakasan din. Okay. Just want to speak tonight on the simple message. Joy that grows under pressure. Joy that grows under pressure. Isang kagalakan na ito yung nagpapatibay sa atin, nagpapalago kahit anong pressure natin sa ilalim ng pressure. Anong pressure? Yung pressure, di ba? Pagka na-pressure ka, pero pinapagawa sa yung mga nagtatrabaho sa call center, di ba, ng boss mo, kinakailangan merong bukas, tapos na yan. Baka talagang irarush mo yan. Pero, kaya, ang gusto kong, with a subtitle, From Testing to Wholeness. Okay? Joy that grows under pressure, with subtitle, From Testing to Wholeness. Mula sa pagsubok, na testing, tungo sa kabuuan. Kung ano kinalaman ng testing na yan, yung pressure na yan, para sa mga mananampalataya. Okay? Samahan niyo po ako muna tumayo, panandalian po. Let me read the word from the book of James chapter 1. James chapter 1, starting verse 2, 3, and 4. My brethren, very familiar scripture, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mga hulog sa saring tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At ang pagtitiis at ang iyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkakaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa. Makapunan po tayo muli. Amen.
Okay. Napakaganda, no? Amen. Ah, yung ano ko rito eh. I-light ko lang. Excuse lang po ha. Iba-bright light ko lang po. Okay. Thank you, Lord. Amen. Okay. Ito po ay si James. Kung papansinin po natin, we come today to a passage of Scripture that challenges that the natural thinking of the human heart, the Word of God does not always tell us what we want to hear, but it always tells us what we need to hear. Na ang salita ng Diyos, kaya ang kahalagan na ang salita ng Diyos hindi lang yung gusto ng mga tao ang mapakinggan nila. Kasi kapag ang tendency, pag yung gusto lang ng tao, pabor sa kanila. Di ba? Pag dumating yung hindi pabor sa kanila, lalabas, ayaw nila. Kumbaga parang iba ang dating sa kanila. Pero pagdating sa salita ng Diyos, kinakailangan po ganon. Okay? But it always tells us what we need to hear. Okay, James writes and says, my brethren, una, count it all joy when you fall into diverse temptation. James does not speak to strangers. Itong si James, si Santiago, hindi siya nangusap nung sinabi niya to. In James chapter 1, he does not speak to strangers. Hindi siya nangusap doon sa mga tagalabas. But he speaks to my brethren. Yung mga kapatid, yung mga mananampalataya, yung sumusunod sa salita ng Diyos, nakaalam ng salita ng Diyos. In other words, these words are for believers. Ang salita ng Diyos, ito ay para sa mananampalataya. Kaya kung papasinin natin, minsan nakakapakinig tayo ng nakakapagpapala sa atin. Minsan nakakapakinig tayo ng masasakit. Para bang nahihirapan natin i-absorb. Pero tandaanan po natin, this is for all of us. Nilagay ito at naipangaral to, hindi para kung anong gawin sa ating mga buhay. Kundi, pinangaral to, sinabi to, para magkaroon tayo ng kalakasan at ma-inspire tayo sa salita ng Diyos at gawin natin na ito ang ating maging pang-araw-araw na pamumuhay kalasag. Okay? And from the beginning, he teaches us, tinuruan niya tayo that the Christian life, that the believer's life is not a life without trials. Sino mo ba rito nung naglingkod sa Panginoon? Maglilingkod ako para mawala na yung problema ko. Maglingkod ako para ay makaalis ako doon sa impyernong bahay namin. Alam niyo ba yung kwento na yun? Awag na yun, makamapunta tayo. Di ba? Maglingkod ako para gumanda yung buhay ko. Nung maglingkod siya, imbis na gumanda, parang naghihirap lalo. Nung maglingkod siya, imbis na magkaroon siya ng peace of mind, para pag walang peace of mind, parang may kaguluhan. Di ba? Sino mo ba naka-experience doon? Pero ang dala ng salita ng Diyos, sabi doon, come unto me, all ye that heavy laden. Di ba? Kayo may mga nagbigatan, come unto me and I will give you rest. Pangako niya yan eh. Pero minsan, nung maglingkod tayo, kung kailan maglingkod tayo, sabihin natin, kung kailan naglingkod kami, parang bumigat yung buhay namin. Samantalang dati, ang ganda-ganda. Di ba? Sino mo ba naka-experience noon? Why? Kasi, ang salita ng Diyos, ang pagiging buhay ng isang mananampalataya o Kristiyano ay hindi buhay lang na walang mga pagsubok.
Eka nga kaakibat yan. Kasama yan sa atin. Hallelujah! But a life where trials are filled with divine purpose. Pero yung mga pagsubok na yan, lahat ng bagay na yan, dumarating sa ating buhay, ay meron yan makalangit na layunin. It has a divine purpose. Kung bakit nangyari sa iyo, sa mga kabataan, sa mga estudyante, sa mga nagtatrabaho, there is a divine purpose. Hindi yan para pasakitan tayo. Hindi yan para alipustahin tayo. O para gawing kawawa. Siyempre, di ba kapag pressure, lalo yung mga magulang, yung mga magulang, mga estudyante. Sino bang estudyante dito? Pakitaas ng mga kamay po. Mababait ba kayo? Amen. Sino yon? So mga estudyante, pasalamat tayo sa ating mga magulang. Diba? Hindi nyo alam yung mga sakripisyo namin. Tapos sasagutin nyo lang kami, mamaya na, hugas ka na, magwalis na. Mamaya na ma, kasi matatapos na ma. Huwag ka maingay ma, kasi ay namatay tuloy. Napatay ako. Yung mga, anong laro ito? Ha? ML at saka? Kayo ha? Hindi, okay lang yan. Kasama yan. Pero but the point ay kasama sa ating buhay ang anumang bagay na dumarating sa atin. Okay? Lahat yan, hindi lang yan sa mga kabataan, sa ating pulat. So, James, sabi nga, itong kasabihan, we live in a world where joy is measured by comfort. Sa mundo kasi, kumbaga parang ang kanilang basihan na may measured o parang yung sukatan. Okay? Sa mundo, dapat yung medyo komportable ka, magandang buhay mo. Ng mundo eh. Tayo may sama na napalataya, minsan gusto nating sumabay. Hindi natin kaya. Kaya, yung ating tinatalakay ay joy that grows under pressure. Why? Because we are living in this world. We are living under chaotic world. Hallelujah. Pero ang Diyos naman ay nangako sa atin. Kaya, and peace is defined by the absence of problems. Tama ba? But God's Word gives us a higher, deeper, eternal perspective. Pero ang Diyos, ang mundong ito, minsan ang binibigay nito ay panandalian, temporal. Sumaya ka, panandalian. Hindi yan panghabang buhay. Only Jesus can satisfy our souls. Tanging sa ating Panginoon lang, mga kapatid, ang makapagbibigay ng satisfaction sa ating paglilingkod. Kaya sabi doon, ang salita ng Diyos, God's Word give us a higher and deeper eternal perspective. James does not say if you fall into trials, if you're going to take a look to the Bible, sabi doon, James does not say if you fall into trials. He says, when you fall. Di ba? When you fall into them. Trials. Trials are not accidents. They are appointments. And God commands us not to escape them, but to respond rightly to them. So, minsan, pag may mga bigat na tayo pinagdaraanan, pagsubok, anumang bagay, anong tendency nangyari sa atin? It looks like parang give up na tayo. Parang ayoko na. Marami na ng puros katanungan sa Panginoon, Lord, bakit naman ganito nangyari sa akin? Bakit kung kailan nanalangin ako sa iyo, hindi matupad-tupad? Parang napakalayo ng Panginoon when we pray. Di ba? Sino po ba naka-experience noon? May karamdaman gusto natin, pinag-pray natin, kinlaim natin, Lord, you said, you have not because you ask not. Ask abundantly so that your joy may be full. Nung hiningi naman natin sa Panginoon, hindi naman nangyayari. Why? Kasi merong gustong ipakita ang Panginoon
At kung mangyari man yon, hindi natin pwedeng makipag-escape o iwanan. O, kumbaga tumalikod na, umayaw na. But, to respond rightly to them. Dapat mag-response pa rin tayo kung ano yung nangyayari doon. Question. Sometimes, why am I am going through this? Sino ba minsan may nagtanong ng ganito? Lord, bakit ba nangyari sa akin to? What is God doing in me through this? James answers that question for us. Una, purposeful perspective. First, count it all joy. Ariin mo, bilangin mo itong lahat ng kagalakan. But in realidad, napakahirap tumawa, maging masaya, kung wala kang sinaing, kung walang bawat anak mo, kung wala kang pambayad sa bills, kung walang pang-tuition. Sige nga, kaya mo ba tumawa? Ngumiti? Di ba? Napakahirap sometimes. Na dumating sa atin yung mga bagay na ganon. Pero, James, na pinapakita niya sa atin, count it all joy. Kasi kung dumating man yun, sumimangot ka man, wala namang bago rin eh. So, maging masaya ka na lang. Di ba? Kasi, yung atmosphere, we are creating atmosphere. Pag sumimangot yung tatay, nabulabog yung nanay. Pag nabulabog nanay, lahat, sa ate, kuya, lahat, buong bahay na, umingay. Yeah. Alam na, may bahay kayo tsaka anak ko, naku, pag nag-ingay na ako, lahat, gulo ng mundo. Gulo na ba? Di ba? Pressure kasi. Pero yung ating tinatalakay, joy that grows under pressure. Yung kagalakan daw, ito daw yung nagbibigay sa atin ng na para tayo mag-grow, lumago. Anong kinalaman yun? May kinalaman yun sa ating pananampalataya, sa ating relasyon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Pero ano sabi doon? Yung subtitle natin, From Testing to Wholeness. Kasama yun eh. From testing, after ng testing, wholeness. Okay? Pwede po ba natin tingnan po? Okay pa po? Ano mo lang ako, kalimbagin mo lang ako. Pag ano ha, basta sabi, ano yun lang ako, pag ano, pag 45, para everybody happy. Di ba? Okay. Pasunod lang po natin ha. Praise the Lord. Siguro mahit mo sis yung God is behind every move. Hallelujah. Pero umpisa natin doon sa kita mo po sis. And God sets time and has a purpose for everything that He does. And God sets a time and has a purpose for everything that He does. Ang Diyos daw po ay merong naglagay ng panahon, oras, at ito ay merong isang layunin sa bawat bagay na nangyari, na ginawa niya. There is nothing happens just accidentally to those who love the Lord. Wala daw pong anumang bagay na nangyayari na ito ay aksidente. Okay? There is nothing happens just accidentally. To those who love the Lord and are called according to His calling. See, we are predestinated. So yun, nakita niyo ba? Tayo ay mga itinalaga. And everything works just right for that because He cannot lie. Hindi daw siya nagsunungaling. When He said that was so,
that everything has its time, its season, and has its way. Then, sabi doon, and God, yun, naka-highlight. And God is behind every move. Sa Tagalog po, at ang Diyos ay nasa likod ng bawat kaganapan. O ang Diyos ay may kinalaman sa lahat na nangyayari sa ating buhay. God is behind every move. And sometimes you think that everything is going wrong. Sino ba minsan, inisip natin, no, parang may mali. Lord, ano ba kasalanan ko? Lord, bakit nangyari to? Di ba? And sometimes, we think that everything is going wrong. That everything is going wrong, sabi doon, it's up to us. Nasa atin daw yun. Those things are put upon us. Yung mga bagay daw yun ay nilagay sa atin. Trials and wanderings, it's testing. Yung trials daw, mga pagsubok at mga alalahanin. Sino ba mga mahilig mag-alala dito? Wala ha, kayo ha. Oh, amen. Di ba? Pagka sa school, baon kayo, sabi, pagka, anak, kulang yung baon nakangiti pa rin ba kayo o nakasimangot? Mama naman. Di ba? So everything. Sabi doon, trials and wanderings, it's testing. Para purposely, to see how we will react on an action. Para makita daw kung ano yung magiging reaction natin. Kung ano yung magiging respond natin. Sa nangyayari sa ating buhay. Pero tandaan na po natin, lagi ang Diyos ay may kinalaman. God is behind every move. Hallelujah. Kaya, ang kagalakan nito mga kapatid, hindi lang ito basta mabanggit nating joy, kundi ito yung may daladalang inspirasyon. May daladala ito para sa ating pang-araw-araw na paglilingkod sa amandayo pumaroon. Dapat ma-maintain natin yung kagalakan na yon sa lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay. Una, count it all joy. James begins with a command. Simula si James, nanuutos, una, count it joy. He does not say, feel joy. Tignan niyo po sa scripture, sa Bible. Okay? Ano yung utos niya? He says, count it joy. Joy here is not emotional excitement. O kasi di ba, pagka naglakad, medyo talagang pag natuwa ka, di ba? Kulang na lang, tumalong ka eh. Di ba? Ayan yung parang, yung expression ng kagalakan natin. Pag tuwan-tuwa ka, pag nanalo ako pag nabunot ako, sobrang tuwa ko. Amen? Ibig sabihin, so yung joy daw po, joy na sinasabi here is not emotional excitement. It is a spiritual decision. Imagine, dumanas ka ng samot-saring mga pagsubok sa ating buhay, pero may saya ka pa rin. Anong kanta yun? Yung masaya, kahit walang pera ay masaya. Ako ay masaya, ikaw ay masaya, kahit walang pera ay masaya. Masaya ba kayo pag wala kayong pera? Di nga. Di ba? In realidad, siyempre, naapektuhan yung ating expression, yung ating faith sometimes. Pero pinapakita pa rin dito ni James. Basta yung joy na yon na sinasabi, na hindi lang yon yung na sinasabi niya na emotional excitement is spiritual decision. It is faith choosing to trust God's purpose even when path is painful.
Hallelujah. Kundi ang gusto niyang i-drive dito, ipakita ni James na ang pananampalataya, ito ay isang pagpili. The right decision. Bakit tayo naglingkod sa Diyos? Dahil sa pinipilit ka na magulang mo, anak, kumising ka na. Halika na, malilate na tayo. Huwag ka na maligo, mamaya na. Magmumug ka na lang, halika na. Malapit na. Baka masaraduhan tayo ng church. Ewan ko ba rito? Sa inyo, pastor, wala naman. Pag late, nakasara na, wala naman. No? Di ba? Hindi, sa iglesia, mahigpit kasi. Late ka, sorry, balik ka na lang. You go home. Go back to, di ba? Ibig sabihin, dahil itong faith na to, na ating ini-enjoy itong mensahe, the reason kung bakit when we make a right decision, because nakita natin ito ay pinahayag ng Diyos directly in us. Kaya nga ang salita ng Diyos, ang message, dapat tayo magkaroon ng personal relationship between God and man. Dapat personal na relasyon natin ito sa Diyos. Hindi dahil sa magulang lang natin. Hindi dahil sa kung sino nagsabi sa atin. Kundi dapat ito ay hayag. It was revealed by the Holy Spirit na ito ang dapat natin gawin. Kasi kapag ito ay nahayag sa lahat ng ating ginagawa, everything will be smooth. Tama po? Nag-usap kami Pastor Ryan, sabi doon, when he make a decision, he pray to the Lord, and the Lord revealed to him na kailangan. Then he send a message, automatic may answer. Di ba? Why? Because it was the Lord who answered the prayer. It was the Holy Spirit. Kapag ang Espiritu Santo, kapag ang Diyos gusto niya at nakita niya yung puso natin, madali ipagkaloob yung ating mga panalangin. Because nakikita ng Diyos yung ating mga desire. Kaya lahat ng bagay nagmumula dito sa ating puso. Di ba sabi ng Bible yan? Pero ang tinitignan pa rin daw ng Diyos ay ang puso natin. Okay. It is faith choosing to trust God's purpose even when the path is painful. Kahit na yung daan natin, kahit na yung ating paglilingkod, napakahirap na, napakasakit na. Pero patuloy pa rin tayo lumalaban sa buhay. Pero talagang ang hirap yung nangyari sa inyo, yung bagyo. Anong bagyo ito? Christine. Biro mo, Hindi ako makapaniwala, na halos maabot na itong, konti na lang daw, Ibig sabihin, gaano ka taas yun, Kaya, praise the Lord. Binless kayo ng Panginoon. Iningatan pa rin kayo ng Panginoon. Baga matitignan natin, minsan, nakwento kami ni Pastor Ryan, 2 sakya niya, nalubog. Yung iba, yung mga tahanan, yung iba, yung mga gamit. Di ba? On the other hand, napakahirap, Lord. Pasalamatan ka ba namin dito? Nalunod yung 2 sasakyan ko? Baka may mga hayop na kandamatayan? Kaya ba natin magpasalamat sa Diyos? Sabi ng Bible, in everything give thanks, for this is the will of the Lord. In everything, lahat yan. Tila para masama o hindi, good and bad, magpasalamat daw tayo sa Panginoon, for this is the will of the Lord. Okay? Herefore understood here in Acts chapter 16, na yung beaten and prison, Paul and Silas sang praises to God at midnight. Their circumstances did not change immediately. But their perspective did. They counted it joy when they trusted God who was working beyond what they could see. Sila Silas at si Paul na nasa kulungan sila. Pero nagpuri pa rin sila sa Panginoon. Ba? Na alam nila na ang Diyos ay kikilos. Kaya, joy is not found in the absence of trials, but in the presence of faith. When you cannot trace God's hand, you can still trust God's heart. Amen? When you cannot trace God's hand, Lord, para bang, Panginoon, kilos mo ba to? Panginoon, talaga ba, Panginoon? Pero still, sabi doon,
But you can still trust God's heart. Still maniwala ka pa rin sa Panginoon. Kasi merong mas higit pang, mas mabuting nais ng Diyos ang gagawin niya para sa atin. Hallelujah. 2, a proving process. The trying of your faith. James continues, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Yung magkasundo dyan, di ba? Ibig sabihin, proving process. Yung the trying of your faith. Meron tong ginagawa, pinoprove. Gusto nang mangyari. Kaya nga, na malaman nyo, knowing this, that the trying of your faith worketh patient. Kasi habang nangyayari to, yung mga bagay-bagay dito sa ating buhay, anong nangyari? Kumikilos, pinagtitibay yung ating mga, ano yung patience? Pagtitiis? Sa Tagalog ba, John? Yaman na nalaman na ang pagsubok na inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Pero ilang taon na lang, Lord, panay ang pagtitiis ko Hanggang kailan ba? So lahat na-experience ng tao yan. Trials are not meant to destroy faith. Minsan talaga napakahirap. Lalo mga bibigat na pagsubok na dumarating sa atin. Pero hindi ibig sabihin yan para sirain yung ating pananampalataya. Hindi ibig sabihin yan para tumalikod ka na sa paglingkod mo. O church ka ng church. Sa prayer meeting. Active ka naman sa church. Pero parang merong hindi magandang nangyayari. Pero hindi raw yan para sirain yung pananampalataya. Kundi ay daw, the trying of your faith worketh patience. Dahil after that, pag makita po natin, makikita natin yung kilos kamay ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya malapit na rin po, no? Isang karakter ulit. Job experienced this truth. He lost his wealth, his children, and his wealth. Mabigat, di ba? Walang makakapantay sa experience na ipinagawa o nangyari kay Job. Marahil, yung wala lang tayo masaing pang umaga, tanghali, gabi, kaya pa natin yan. Pwedeng fasting pa yan eh. Di ba? Kaya pa natin yan. Basta't may tubig lang. Kaya pa natin yan. Pero kay Job, let's take a look. Experience. Una, he lost his wealth. Napakayaman. Maraming mga sakabakahan. Kumbaga, nung panahon noon, siya yung pinakamayaman. Pero nawala yun. What if kung sa atin yun nangyari? Magpapatuloy pa ba tayo sa Panginoon? Or we're going to curse God? Or we're going to question the Lord? Lord, nagtatights naman ako, Lord. Tumutulong naman ako sa church, sa vision. Bakit nangyari to sa akin? Di ba? Pero kay Job, isang magandang bagay, una, he lost his wealth. Second, hindi pa natapos doon. Nawala din yung kanyang mga anak. At ang pangatlo, yung health niya. Yet he could say, when he had tried me, I shall come forth as a gold. Hallelujah. Kasi alam niya, na after mawala yon, ang Diyos ay magbabalik. Tama po? Ilan yung ibinalik kay Job? Naging times 2 ba? Hindi. Ilan times? Times 6, 7. Kung makikita nyo, na triple yung nawala sa kanya. Sa Job chapter 2, 3, mabasa po natin yan. Kaya tingnan niyo po, nagpatuloy pa rin siya. Sinabi niya pa rin, when he had tried me, I shall come forth as a gold.
His faith was shaken, but it was not shattered. God was proving what was real. Na parang gold daw yun eh. Pero the point unang-una, yung nawala sa kanya, dinoble ng Panginoon, tinriple. Hallelujah. Nakita po natin? Pero kung sa atin yung mangyayari, hindi natin kaya. Real talk. Bakit? Skilled hope lang pinahihintulot na mangyayari yon. Kasi alam ng Diyos, ipinagmalaki ng Diyos na kaya ni Job. Pinagmalaki siya. Kanino? Kay Satan. O, Satanas, saan ka galing? Dito, manit-manaog. Naghahanap ako ng madadaya. O, kung sasaka pa nagpupunta, nakita mo ba yung aking lingkod na si Job? O naman, Lord, kaya naman yan laging present yan sa church. Kaya naman active yan, laging masaya, dahil binibless mo eh. Sino ba binibless dito? Amen. Napakaganda to, Pastor Ryan. Yung unang punta ko rito, napakaganda na yon. Mas gumanda. Amen? Mas gumanda yung boses ko rito, lalo. Amen. Kailan kaya kami magkakaroon ito? In the name of Jesus Christ. Amen. Ang ganda. Truly, truly, the Lord bless you so much. Nakita ng Panginoon yung mga puso nyo. Yung pagiging tapat nyo sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Malapit na. 40, 30, 20. Okay. Mabasa lang tayo na isang ano. So the point, mga kapatid, hindi pinahintulot na mangyari ito sa atin kasi kung tayo, hindi natin kaya. Baka i-give up natin, which is yung asawa niya lang eh. Pagdating na sa health, kita mo, sunod-sunod na. Wala na yung kayamanan natin, yung ipon natin sa bangko na matagal natin pinaghirapan. Nagpakapuyat tayo. 24 hours. Di ba? Puyat ka, matutulog ka na lang tayo, mga 2 hours na lang. Trabaho ulit. Tapos biglang nawala. Okay pa eh. Kumukunot-kunot na yung nung asawa. Tapos nawala yung mga anak. Mas lalong nabigatan na yung asawa. Talagang iba na to. But she keep it in her heart. Pero nakikita ng Diyos yung puso ni Job. Yung pangatlo, yung health niya na. Hindi lang basta-basta yung karamdaman. Bukol na nagnanaknak, nagsusugat, naglalaway-laway, tumutulo-tulo, lahat. Walang makakagawa yung ganun sakit. Pagka nagkasakit ka, talagang wala, mahihirapan. Talaga i-give up mo. Pero dumating yung point na yung asawa niya, sumpain mo na ng Diyos yan nang mamatay ka na. See? Nakita ng Panginoon yung puso ng asawa niya na hindi talaga siya after doon sa pagsunod. Pagkamat asawa siya ni Job, pero after pala siya doon sa material na bagay. After pala siya yung gusto niya laging nakangiti. Laging masaya. Pero hindi niya alam na bahagi ng buhay ng tao ay yung pagsubok. Sabi nung kagaya lang daw yun ng isang ng gold. Di ba? Na binibigay sa atin. Okay, James did give us a goal, but let patience have perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Pang third, perfect product, wanting nothing, perfect and entire. God is not in hurry, but He is always on time. Pero ang tao, Lord, ang tagal ko nang pinagpiprayan, Lord, hindi mo lang dumarating sa akin. Lord, kailan mo ba ibibigay? Alam niya, huwag kang madali. Ano ba salita yun? Atat. Just wait. Be patient. Di ba? Sometimes ganyan. Hindi talaga ganyan tayo. Totoo mo ba hindi? Ganyan tayo, that's a human nature eh. Gusto natin, Lord, I claim, Lord, tomorrow, meron ako. Pagdating kinabukasan, wala pa rin. That's a human nature. Pero ang Diyos, God is not in hurry. Sabi ko nga, tinitignan ng Diyos yung ating puso eh. Pag makita ng Panginoon yung puso natin, karapat-dapat, everything will be smooth.
but He is always on time. Patience must be allowed to finish its work. God's aim is not temporary relief. Yung temporary relief, di ba pagka na-relief ka, pag masakit yung ngipin mo, ulo mo, para ma-relief ka, matanggal anong kailangan mo? Pain reliever. Pero temporary relief lang yun eh. Pero ang Diyos, gusto niya yung but lasting maturity. Hallelujah. Ang gusto niya ating paglilingkod ay hindi lang yung temporary lang. Na ma-relieve ka, medyo sumaya ka for a little season. Di ba? Panandalian lang. Na maging active ka, na maging matuwa ka. Pero ang gusto ng Diyos, but lasting maturity. Na panghabang buhay. Habang hindi pa dumarating ang ating Panginoon, kinakailangan dumating tayo sa maturity. Kasi pag dumating ang mananampalataya sa maturity, kahit anong mangyari na, hindi na magiging epekto sa atin yung mga bagay na yan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sana nakita po natin na itong kagalakan na to, basahin lang natin isang scripture from the book of Romans 8. Chapter 8, verse 18, please. If I reckon that the suffering of this present time, for I reckon that the suffering of this present time, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, kumbaga itong presenteng kinabubuhayan natin, itong realidad, ika nga, itong realidad na kinabibilangan natin, itong mundo, sabi doon, are not worthy to be compared. Ay hindi daw ito, hindi karapat dapat maitumbas. Kumbaga yung nagaganap sa atin dito, isa napakahirap, para bang susuko na tayo. Pero yung pangako ng Diyos ay hindi ito, hallelujah, matutumbasan. Walang salapi, walang kayamanan, walang lahat ng bagay dito sa mundo. Yung eternal life, yung pag-agaw, yung reward ng Diyos para sa mananampalataya. Hallelujah. Sana not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So merong maluwalhati, may kaluwalhatian na ipahayag ang Panginoon sa atin. Sa kabila na itong presenteng panahon na ating kinabubuhayan. Kaya napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, hindi karapat-dapat may tumbas sa kaluwalhatian mahayag sa atin. Ito yung ating inaasam-asam mga kapatid. Isang kaluwalhatian. Ang ating pananaw ay hindi lang sa lupa, kundi yung isang pangako ng Diyos, natutuparin niya para sa mananampalataya. Ang Diyos na nga to, kapag ang Diyos ay nagsalita, gagawin niya. Tutuparin niya. Kapag ang tao, ito ay nababaliwala. Pero salamat sa meron tayong Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Kaya purihin po ang ating Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Sana nakapagbigay ako ng mamunting salita, joy that grows under pressure. Why? Kasi nasa present tayo nasa chaotic world. Ito ang kinabuhayan natin. Pero ang Diyos naman doon ay gusto ng Diyos mangyari. Yung testing, trials, ay darating daw yung kabuuan after nun. So salamat sa Panginoon. With my family, of course, Pastor Ryan, once again, we thank you so much na naging kaming bahagi ng year-end fellowship nyo. Sana nakapagbigay kami, ako ng word of encouragement na tayo magpatuloy kahit anong mangyari sa atin. Kahit na tila para bang hirap na tayo. Let's go on.
Because ang Diyos ay nangako, ang kanyang salita, so gagawin yan. Tutuparin yan para sa atin. God bless us all. At gusto ko lang magpawit ng isang awitin bago ko ibigay sa ating MC, no? Hello, sound. Napakaganda. Gusto ko lang umawit. Ay, la 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 la. Ano bang tagaan? Hindi, alam lang natin. Pero gusto kong jolly, isang masayang tulungan niyo ako, mga anak ko. Yung la 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 la. Huwag kang hinto. Please, meron ba tayo rito? Pwede ko ba ayaw mo muna yung wife tsaka daughter ko, Pastor Ryan? Gusto namin ikanta ito para napakaganda po nito. Kiyop tayo. Please. O di, invite ko na yung my family. Come. Amen, para, di ba? Maging New Year na eh. Hallelujah! Kumbaga, sumigaw tayo. Wala namang magagalit. Amen. Amen. Para sa'yo Ang nilalaman ng awiting kong ito. kung sa buhay mo para bang Litong-gulo. dahil sa pagsubok sa buhay mo, pananalig mo'y tila nagbabaho at naisip mo na huminto. Wag na wag kang hinto. Gaano man kabigat ang
God be the Lord. Salamat, salamat. Thank you for my family. Thank you so much. Sana sa awit ninyo, makapagbigay ng kalakasan. Huwag kayong mag-alala. Marami pa kaming pondo, ha? Hanggang New Year tayo. God bless us all. Happy New Year. Pastor Ryan.